Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang babae na tinatanong ang isang sugatang binata kung nasaan ang isang bagay. Sa halip na sagutin ang tanong, pilit na humihingal ang binata. Itinaas ng babae ang kanyang espada at muling tinanong ang binata. Habang nakatitig sa babae, nagtataka ang binata kung paanong walang sinuman ang nag-akalang ang babaeng ito, na direktang dugong alagad ng Sword Supreme, ay magiging napakalakas. Walang sinuman ang nag-akalang ang dalaga ay magiging sapat ang lakas upang patayin ang daan-daang demonyong tao sa isang atake. Kilala ang dalaga bilang Divine Blade, ang pangalan niya ay Wee-Seel-A. Si Seel-A ang pumatay sa Heavenly Demon, na naging sanhi ng malaking digmaang Orthodox Demon. Kinuha ng Divine Blade ang binata at tinanong kung saan nagpunta ang iba pang mga demonyong tao. Sinabi ni Seel-A sa binata na tulungan siya kung mayroon siyang kaunting pagsisisi sa kanyang ginawa. Habang nakatingin sa babae ng may kalungkutan, sinabi ng binata sa kanyang sarili na alam niya ang lokasyong hinahanap nito. Sa kasamaang palad, hindi makapagsalita ang ating bida dahil nasira ang kanyang vocal cords. Siyempre, ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya makapagsalita ay dahil mayroong spell sa kanyang puso na pumipigil sa kanya na magsalita ng anuman. Habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata, sinabi ni Seel-A sa binata na ito na ang huling pagkakataon niya. Ibinunyag niya na nais siyang patayin ng lahat ng kanyang mga kasama sa ngayon. Tiniyak niya na gagawin niya ang lahat upang iligtas siya kung sasagutin niya ang tanong. Habang umiiyak ng husto, nagmakaawa ang Divine Blade sa binata na sagutin siya. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit ganoon na lang ang pagiging emosyonal ng Divine Blade sa paghahanap sa iba pang demonyong tao. Nagtaka siya kung malungkot ba ito dahil sa galit niya sa mga demonyong tao na hindi niya nahuli. Agad na inalis ng binata ang ideyang ito sa kanyang ulo. Napagtanto niya na malungkot si Seel-A dahil kay Jang Seon-yeon, na kilala rin bilang Meteor Blade. Si Song-yeon ay ang nobyo ni Seel-A at kinidnap ng mga demonyong tao. Nakangiti ang binata nang maunawaan niya ito. Nakakatuwa para sa kanya na ang pinakamalakas na tao sa mundo ay nag-aalala para sa isang lalaki. Naiinis si Seel-A nang makitang ngumingiti ang ating bida. Sa galit, itinapon niya ito sa lupa. Sinabi niya na sana'y pinatay na niya ito noong una pa silang nagkita kung alam lang niyang magiging ganito ito kasama. Sinabi ng Divine Blade sa ating bida na marami siyang pinagsisisihan. Nagulat ang ating bida nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na sasabihin ni Seel-A ang ganoong bagay sa kanya. Naalala niya ang unang beses na nagkita sila ni Seel-A. Nag-alok ang babae sa kanya ng isang bagay. Noong panahong iyon, ang ating bida ay isang masungit na binata at si Seel-A ay isang inosenteng dalaga. Nagtataka ang ating bida kung kailan nagsimulang maging mali ang lahat para sa kanya. Siya ay isang traidor na sinaksak sa likod ang hindi mabilang na tao at kumampi sa mga demonyong tao. Napagtanto ng ating bida na sa wakas ay nahahabol na siya ng karma. Bago siya lumabas ng kulungan, nakita ni Seel-A na may ginagawang bagay ang ating bida. Mabilis na lumingon ang babae. Tinawag niya ang ating bida na nagngangalang Gu Yang-chun. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Habang dahan daw ang ginagamit ang kanyang dugo upang magsulat ng isang bagay, naramdaman ni Yang-chun na may nawasak na kalamnan sa kanyang dibdib. Dumura ang ating bida ng maraming dugo. Nagulat ang Divine Blade nang makita ito. Ginamit ni Yang-chun ang kanyang dura upang ipagpatuloy ang pagsusulat. Habang nahihirapang igalaw ang kanyang kamay, naaalala ni Yang-chun na may nagsabi sa kanya na sasabog ang kanyang puso kung lalabagan niya ang anumang kondisyon. Sa sandaling maalala niya ito, isa pang kalamnan ang nawasak. Dahil dito, umubo ang ating bida ng mas maraming dugo. Naalala ni Yang-chun na ang sumpa na ito ay ang demonic art ng Heavenly Demon, na ginagamit sa mga miyembro ng kulto upang hindi sila magtaksil. Mabilis na lumapit si Seel-A sa ating bida. Tinanong niya kung maayos lang ito. Napagtanto ng babae na namamatay si Yang-chun dahil sa kanyang pagsusulat. Sinabi niya na tigilan ang paggalaw ng kanyang kamay. Sa kasamaang palad, hindi na siya naririnig ni Yang-chun. Habang nagsusulat, nagtaka ang ating bida kung paniniwalaan ba siya ni Seel-A kung sasabihin niyang na-frame lang siya. Alam ni Yang-chun na hinding-hindi siya paniniwalaan kahit pa mayroon siyang daan-daang dahilan. Matapos sabihin ito sa sarili, natapos ng ating bida ang pagsulat ng lokasyon.
Nagulat si CLA nang makita ang isinulat ni Yang Chun gamit ang kanyang dugo. Bagaman alam ni Yang Chun kung ano ang sasabihin, alam din niya na huli na ang lahat. Hindi niya nakita kung ano pa ang magbabago sa kanyang mga salita. Sa sandaling natapos ni Yang Chun ang pagsusulat, nagsimula siyang sumigaw sa sakit habang dahan-daang napunit ang kanyang puso. Matapos sumigaw ng ilang sandali, bumagsak sa lupa ang ating bida at tumangala. Nagtaka siya tungkol sa uri ng buhay na pinamuhay niya. Naalala niya nang tumayo siya sa tabi ng isang babae sa huling sandali nito. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni Yang Chun. Nang may maliwanag na ngiti sa mukha, sinabi ng babae sa kanyang kapatid na maging masaya. Habang naaalala kung paano niya ginugol ang kanyang buhay, tinawag ni CLA ang ating bida. Tinanong niya kung ayos lang ito. Habang tinatawag siya, naalala ni Yang Chun kung paanong ang kanyang malaki at maliit na pagsisisi ang bumuo sa kanyang buhay. Naalala ng ating bida na nakatayo siya sa tabi ng isang babaeng may berdeng buhok sa huling sandali nito. Ang babae na mukhang nabulag ay humingi ng tawad kay Yang Chun nang mapagtanto niyang nasa tabi siya. Tiningnan lang ng ating bida ang kawawang babae. Habang naglalaro sa kanyang mga mata ang kanyang buhay, tinawag ni CLA ang ating bida na may luha sa kanyang mga mata. Naalala ni Yang Chun kung paano niya binuhat ang isang babaeng may puting buhok sa kanyang mga kamay sa isang maulan na araw. Habang dahan-daang bumabagsak ang ulan sa kanila, tinanong ng babae ang ating bida kung umiiyak ba ito. Tiniyak ni Yang Chun na hindi siya umiiyak. Sinabi niyang tubig ulan lang iyon. Tinanong ng babae ang ating bida kung sumikat na ang buwan. Sinabi ni Yang Chun na nandoon pa rin ito. Sinabi ng babae sa ating bida na mabuti na pareho silang nasa tabi niya, siya at ang buwan. Sa sandaling sinabi niya ito, ibinagsak niya ang kanyang kamay at namatay. Sa sandaling maalala niya ito, napagtanto ni Yang Chun na ang kanyang buhay ay kaawa-awa. Ipinanganak siya sa Shonshigu clan. Ito ay isang kilalang angka ng Orthodox faction. Nabuhay si Yang Chun bilang isang Orthodox martial artist bago niya tinraidor ang Orthodox faction at kumampi sa demonic side. Natalo ang demonic cult sa malaking digmaang Orthodox demon at pinahirapan si Yang Chun bilang isang prisoner of war bago siya namatay. Matapos makita kung paano naglaro ang kanyang buhay, ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata at namatay. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang mas batang CLA na nag-aalok kay Yang Chun ng isang patatas na may ngiti sa kanyang mukha. Nagulat ang ating bida nang makita ito. Hindi siya makapaniwala na bumalik siya sa panahong una niyang nakilala si CLA. Hindi maintindihan ni Yang Chun kung ano ang nangyayari. Sigurado siyang namatay siya matapos sumabog ang kanyang puso dahil nilabag niya ang utos ng Heavenly Demon. Sigurado ang ating bida na nagtapos ang kanyang buhay sa kamay ni CLA. Nang ilagay ni Yang Chun ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, napansin niya na normal na tumitibok ang kanyang puso na parang walang nangyari. Dahil sa liit niya at sa kapaligiran, nagawa ng ating bida na maintindihan na nasa mas batang bersyon siya ng kanyang sarili. Nagtaka si Yang Chun kung nananaginip ba siya. Bagaman pakiramdam niya'y nananaginip siya, hindi maintindihan ng ating bida kung bakit mapapanaginipan niya ang araw na una niyang nakilala si CLA. Habang nakatingin sa patatas na hawak nito, naalala ng ating bida na may sinabi siyang bagay sa babae noong inalok niya ito sa kanya sa nakaraan niyang buhay. Sa nakaraan, napatumba ni Yang Chun ang patatas mula sa kamay ni CLA. Nagulat ang babae nang makita ito. Ginamit niya ang kanyang paa upang durugan ang patatas. Nang may nakakatakot na tingin sa mukha, tinawag ng ating bida ang babae na peasant at sinabing alamin ang kanyang lugar. Naiinis si Yang Chun nang maalala ang ginawa ng kanyang nakaraang sarili. Sa pag-aakalang nananaginip siya, naisip ng ating bida na naalala niya ang alaala na ito dahil marami siyang pinagsisisihan. Nang may nanginginig na tono sa kanyang boses, tinanong ni CLA si Yang Chun kung hindi niya ba gusto ang patatas. Sa sandaling tinanong niya ito, kinuha ng ating bida ang patatas mula sa kanya. Nang may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, pinasalamatan ni Yang Chun ang babae para sa patatas. Tiniyak niya na mag-e-enjoy siya dito. Agad na kumagat siya sa patatas. Nagsimulang sumigaw ang ating bida. Hindi niya inaasahang napakainit ng patatas. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kainit ang patatas kung wala naman siya sa realidad. Nagsimulang tumawa si CLA nang makitang inilabas ng ating bida ang kanyang dila.
Nakakatuwa para sa kanya na namula ang mukha nito. Habang inilalabas ng ating bida ang kanyang dila, isang binata na pareho ang damit sa kanya ang tumakbo papunta sa kanya. Tinawag ng binata si Yang Chun na Young Master. Sinabi ng lalaki sa ating bida na matagal na siyang naghahanap sa kanya dahil bigla siyang nawala. Naalala ng ating bida ang lalaki bilang kanyang bodyguard. Naalala niya na ang pangalan ng kanyang bodyguard ay Muyon. Nakahinga ng maluwag si Muyon nang makitang hindi nasaktan ang kanyang Young Master. Sinabi niya kay Yang Chun na nag-alala siyang may mangyayari sa kanya. Sa sandaling sinabi niya ito, napansin ni Muyon na napaso ang dila ng kanyang Young Master. Napansin niyang kinain ni Yang Chun ang patatas na ibinigay ni CLA. Mabilis na inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa kanyang espada. Tinanong niya si CLA kung gusto ba nitong mamatay. Sinabi ng ating bida kay Muyon na ayos lang ang lahat. Sinabi niyang bigyan siya ng isang bagay. Hindi alam ni Muyon kung ano ang sinasabi ng kanyang Young Master. Tinanong ni Yang Chun ang lalaki na bigyan siya ng honey cookie na kasama niya. Nagulat ang bodyguard nang marinig ito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at kinuha ang cookie. Sinabi niya kay Yang Chun na ito na ang huli niya. Kinuha ng ating bida ang cookie mula sa lalaki at inalok ito kay CLA. Nagulat ang babae nang makita ito. Tinanong niya ang ating bida kung ibibigay niya ba talaga ito sa kanya. Nang may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Yang Chun sa babae na ito lang ang tanging maibibigay niya para sa masarap na patatas nito. Nagsimulang maglaway si CLA nang marinig ito. Ibinunyag niya sa ating bida na ito ang unang beses na nakakuha siya ng isang bagay na nagniningning ng gusto at napakabango. Bago niya tanggapin ang merienda, may tumawag sa kanya. Lumingon si CLA upang makita ang isang matandang lalaki na tinatawag niyang Grandpa. Tumakbo ang matandang lalaki upang yakapin ang kanyang apo at sinabing ligtas siya. Niyakap ni CLA ang kanyang Grandpa na may ngiti sa kanyang mukha. Pinaalalahanan ng matandang lalaki ang kanyang apo na sinabi niya na huwag nitong bibitawan ang kanyang kamay. Tiniyak ni CLA na ayos lang ang lahat. Sinabi niya na nakakuha pa nga siya ng ilang patatas. Sinabi ng lalaki sa babae na hindi ang patatas ang problema. Tinanong niya kung ayos lang ba ito. Tiniyak ni CLA sa kanyang lolo na ayos lang siya. Kinabahan si Yang Chun nang makilala ang matandang lalaki na nakatayo sa harap niya. Itinuro ni CLA ang ating bida at sinabi sa kanyang Grandpa na nagbigay siya ng isang patatas sa kanya. Hinayla ng matandang lalaki ang kamay ng kanyang apo at lumapit kay Yang Chun. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi sa ating bida na hindi naiintindihan ng kanyang apo ang paraan ng mundo kaya't nagawa niya ang isang seryosong pagkakamali sa kanya. Tiniyak ni Yang Chun sa lalaki na ayos lang ang lahat. Sinabi niyang nagpapasalamat pa nga siya kay CLA. Pinagsama niya ang kanyang kamay at ipinaliwanag sa matandang lalaki na nagugutom siya. Sinabi niya na nagpapasalamat siya na inalok siya ng babae ng patatas. Ipinaliwanag niya sa lalaki na maibabalik lamang niya ang pabor sa pamamagitan ng honey cookie. Tinanong niya ang matandang lalaki kung handa ba itong tanggapin ang cookie. Nagulat ang lalaki nang marinig ang sinabi ni Yang Chun. Bago siya makasagot, sinabi ng kanyang apo kay Yang Chun na gusto niya ito. Inabot niya ang kanyang kamay at sinubukang kunin ang cookie. Bago niya makuha ang cookie, binuhat siya ng kanyang Grandpa at nagsimulang tumakbo. Sinabi niya kay Yang Chun na hindi nila matatanggap ang isang napakahalagang bagay. Tiniyak niya sa ating bida na hinding-hindi na nila ito guguluhin. Sinabi ng ating bida sa matandang lalaki na maghintay. Nagulat ang Grandpa ni CLA nang marinig ito. Lumingon siya at sinabi kay Yang Chun na maaari niyang ilabas ang kanyang galit sa kanya. Sa pagkabigla ng matandang lalaki, inilagay ni Yang Chun ang cookie sa kamay ng kanyang apo. Sinabi niya sa lalaki na ito ang sagot niya. Napakasaya ni CLA na matanggap ang cookie. Nag-alok siya sa ating bida ng isa pang patatas. Ngumiti ang matandang lalaki nang may napansin siya. Napagtanto niya na nakita na ni CLA ang taong hinahanap niya. Matapos matanggap ang cookie, kumaway si CLA kay Yang Chun. Yumuko ang kanyang Grandpa sa ating bida. Nang lumingon ang dalawa, tumigil sa pagngiti si Yang Chun. Bumantong hininga siya ng malaki. Nagulat si Muyon nang makita ito. Tinanong niya ang kanyang Young Master kung may sakit ba ito. Ang dahilan kung bakit kinabahan ang ating bida ay dahil ang Grandpa
ni CLA ay ang taong humawak sa posisyon ng pinuno ng Murem Alliance, hanggang kamakailan lang. Siya rin ang isa sa 3 Supremes. Sila ay itinuturing na pinakamalakas na tao sa Murem. Nagkalat sila ng takot at sindak sa gitna ng mga unorthodox martial artists. Ang matandang lalaki ay kilala bilang Wi Hyogon. Tinatawag din siyang Sword Supreme. Habang pinapanood si Hyogon na sinisita ang kanyang apo mula sa malayo, nagtaka si Yang Chun kung bakit pumunta ang matandang lalaki sa kanilang bayan. Hindi siya makapaniwala na muntik siyang mamatay sa isang panaginip. Matapos siyang sitihin ng kanyang grandpa, lumingon si CLA at ngumiti sa ating bida. Sinabi ni Mo Yon sa kanyang amo na kailangan na nilang bumalik. Sinabi ng ating bida na maaari na silang umalis. Naisip ni Yang Chun na handa na siyang mamatay ng mapayapa ngayon na wala na siyang pagsisihan. Sa pagkabigla ng ating bida, hindi siya nagising mula sa anumang bagay. Naglakad siya papunta sa pintuan ng kanyang manor. Nalito ang ating bida. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nagigising. Sigurado siyang nagising na siya kung nananaginip lang siya. Habang nag-iisip, nagtaka si Yang Chun kung may kinalaman ba ito sa sumpa ng Heavenly Demon. Habang malalim siya sa pag-iisip, may tumawag sa kanya na fascinating person. Agad na nakilala ng ating bida ang boses na ito. Nakita niya ang isang dalaga sa harap niya nang itaas niya ang kanyang ulo. Lumapit ang babae sa kanya at sinabing interesante na mayroon siyang lakas ng loob na pumunta sa isang lugar na pupuntahan ng pinuno ng angkan. Naalala ni Yang Chun ang dalaga bilang Guyonso. Kilala rin siya bilang Flame Sword. Siya ang pangalawang nakatatandang kapatid ni Yang Chun at ang taong pinakakinamumuhian siya. Nagulat si Yang Chun na nagtipon ang lahat sa labas dahil paparating na ang pinuno ng angkan. Tinanong ni Yonso ang ating bida kung ano ang ginagawa niya. Inilagay ng dalaga ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kapatid at sinabing umalis na siya kung may pinaplano siyang walang kwenta. Itinaboy ni Yang Chun ang kamay ng kanyang kapatid mula sa kanyang balikat. Nagulat si Mo Yon nang makita ito. Sinabi ng ating bida kay Yonso na pumunta siya dahil kailangan niyang naroon. Naiinis si Yonso nang marinig ito. Sinabi niya na walang saysay para sa isang taong umiiwas sa pagpupulong ng matagal na panahon na sa wakas ay magpakita ngayon. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang kapatid na kasalanan niya ito. Sinabi niyang hihingi siya ng tawad sa pinuno ng angkan mamaya. Mas lalong nagalit si Yonso nang marinig ito. Tinawag niya ang kanyang kapatid at inilabas ang kanyang lakas. Lumapit siya sa kanya at sinabing mas mabuti para sa kanya kung ititigil niya ang anumang panloloko na ginagawa niya. Kinabahan ang lahat ng mga alipin nang marinig ito. Nang may galit na tingin sa mukha, sinabi ni Yonso sa kanyang kapatid na huwag siyang galitin. Bago siya makapagsalita pa, sinabi ni Yang Chun sa kanyang kapatid na tumigil na ito sa pagsasalita. Sinabi niya na dumating na ang kanilang ama. Sa sandaling sinabi niya ito, isang lalaki na nakasakay sa isang kabayong pula ang pumasok sa manor. Ang lalaki ay nakasuot ng pulang damit at may dugo pulang mga mata. Mayroon din siyang malaking peklat sa mukha. Nang may malamig na tingin sa kanyang mga mata, tinanong ng pinuno ng angkan ang kanyang mga anak kung ano ang sanhi ng gulo. Yumuko ang lahat sa angkan nang makita ang pinuno ng angkan. Tiningnan ng lalaki ang kanyang anak na lalaki. Tila nagulat siya nang makita si Yang Chun. Itinaas ng ating bida ang kanyang ulo nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang kanyang ama. Tumigil sa pagtingin sa kanyang anak ang lalaki at tinawag ang isang ministro. Bumaba siya mula sa kanyang kabayo at tinanong ang ministro kung naghanda ba ito ng isang sword unit. Sinabi ng ministro sa pinuno ng pamilya na ang First Sword Unit ay nagpapahinga matapos silang bumalik. Sinabi niya na ang Fourth Sword Unit ay kasalukuyang naghihintay. Habang naglalakad siya pasulong kasama ang mga alipin, inutusan ng pinuno ng pamilya ang ministro na sabihin sa Fourth Sword Unit na tapusin ang kanilang mga paghahanda. Sinabi niya sa lalaki na sabihin sa kanila na magkita sila kapag tapos na sila. Kinabahan si Yang Chun nang makita ang tingin ng kanyang ama. Bagaman hindi niya alam kung nananaginip ba siya, hindi pa rin niya nagustuhan ang tingin ng kanyang ama. Bago siya lumayo, lumingon ang pinuno ng pamilya at sinabi kay Yang Chun na pumunta sa kanyang silid kapag tapos na sila sa kanilang pagkain. Nagulat si Yang Chun at ang kanyang kapatid nang marinig ito. Hindi maintindihan ng ating bida kung ano ang nangyayari.
Sa susunod na eksena, makikita natin si Yang Chun at ang kanyang kapatid na kumakain kasama ang kanilang ama sa isang malaking silid kainan. Nagulat ang ating bida na ang pamilya niya ay mayroon pa ring parehong awkward na atmosfera sa silid kainan. Ang atmosfera ay napaka-awkward na hindi masabi ni Yang Chun kung sa labi ba o sa ilong niya kumakain. Nagsimulang umasa ang ating bida na may magsasalita upang gawin ang isang bagay tungkol sa vibes. Tinawag ng pinuno ng pamilya si Yeon-so na second child, at sinabi na narinig niyang nagkaroon siya ng isang tagumpay sa martial arts. Nang may maliwanag na ngiti sa mukha, ipinaliwanag ni Yeon-so sa kanyang ama na nagkaroon siya ng isang maliit na enlightenment. Ibinunyag niya na naabot niya ang 3 star, ilang araw na ang nakalipas. Pinuri ng pinuno ng pamilya ang kanyang anak sa kanyang tagumpay. Sinabi niya na lumampas na siya sa kanyang edad. Sinabi niya na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aalay sa sarili. Pinasalamatan ng dalaga ang kanyang ama para sa kanyang papuri. Natagpuan ni Yang Chun na kahanga-hanga na naabot ng kanyang kapatid ang 3 star sa napakabata na edad. Siyempre, hindi lubos na nagulat ang ating bida. Alam niyang posible ang ganoong bagay para sa isang taong tulad ng kanyang kapatid na may talento at masipag. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang sarili na maganda ang kanyang kapatid kapag ngumingiti siya. Sa sandaling sinabi niya ito, sumimangot si Yeon-so nang makita siyang nakatingin sa kanya. Bago pa makakain ulit ang ating bida, tinawag siya ng kanyang ama. Tinanong niya kung pumunta ba siya sa kalye ngayon. Ipinaliwanag ni Yang Chun sa kanyang ama na may kailangan siyang gawin. Sa sandaling narinig niya ang sagot, tumayo ang pinuno ng pamilya. Sinabi niya sa kanyang mga anak na I enjoy ang kanilang mga pagkain. Nakita ni Yang Chun na kakaiba ito. Naisip niya na may sasabihin ang kanyang ama sa kanya. Naniwala ang ating bida na sasabihin ng kanyang ama ang nais nitong sabihin sa kanya kapag nagkita sila mamaya. Sa sandaling naisip niya ito, isang maid ang lumapit sa kanya. Lumapit siya sa tenga ng ating bida at sinabing pinapahinga siya ng kanyang ama sa araw na ito. Ibinunyag niya kay Yang Chun na sinabi ng kanyang ama na pumunta siya sa kanyang silid bukas. Nagulat ang ating bida nang marinig ito. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang isip ng kanyang ama. Mamaya sa gabi, makikita natin si Yang Chun sa tabi ng bintana sa kanyang silid. Habang nakatingin sa buwan, napagtanto ng ating bida na bumalik siya sa nakaraan. Kinuha ni Yang Chun ang kanyang kamay sa galit. Napagtanto niya na mayroon siyang pagkakataon na patayin ang Heavenly Demon. Agad na inalis ng ating bida ang ideyang ito sa kanyang ulo. Alam niyang umaasa siya sa imposible. Hindi niya alam kung paano niya papatayin ang taong pumatay sa 3 Supremes na sinasabing mas mataas pa sa langit. Nang isipin niya ang kanyang buhay bilang isang demonyong tao na naglingkod sa Heavenly Demon, para lang mabuhay, naiinis ang ating bida. Nabuhay siya sa kanyang buhay na may napakaraming pagsisihan. Bagaman hindi niya gusto ang kanyang nakaraang buhay na puno ng pagsisihan, nagawa pa rin ng ating bida na matuto ng maraming bagay. Nagpasya si Yang Chun na mabuhay ng isang bagong buhay ngayon na muling ipinanganak siya. Hindi siya nakakita ng dahilan upang mag-stress dahil ang Heavenly Demon ay sa huli papatayin ni CLA at mawawala rin sa huli ang demonic cult. Nagpasya ang ating bida na mabuhay ng tahimik sa kanyang bagong pagkakataon. Nang may seryosong tingin sa mukha, tiniyak ni Yang Chun sa kanyang sarili na hindi niya uulitin ang parehong mga pagkakamali na nagawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Upang magkaroon ng isang maayos na buhay, napagtanto ng ating bida na kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas. Umupo siya sa isang lotus position at naramdaman ang enerhiya sa kanya. Nagulat si Yang Chun nang makita ang napakaliit na internal energy na mayroon. Siya, matapos makita kung gaano kaawa-awa ang kanyang internal energy, naintindihan ng ating bida kung gaano kahanga-hanga na nasa 3 star ang kanyang kapatid kahit 1 taon lang ang tanda nito sa kanya. Siyempre, mayroon namang paraan ang ating bida upang tulungan ang kanyang sarili. Nagpasya si Yang Chun na magsanay gamit ang cultivation technique na ipinapasa lamang sa mga direktang kamag-anak ng Gu clan. Sa sandaling inactivate niya ang teknik, nagsimulang umikot ang kanyang internal energy. Ang teknik ay kilala bilang Gu Flame Wheel Art. Kapag ang isang tao ay umabot sa 4 na star, magagawa nilang mag-emit ng Flaming Inner Energy. Kapag ang isang tao ay umabot sa
7 star, magagawa nilang balutin ang kanilang katawan sa apoy. Sa kasamaang palad para sa ating bida, nasa 1 star lang siya. Alam ni Yang Chun na kailangan niyang magtipon ng internal energy nang mabilis hanggat maaari upang mapolish ito hanggang sa umabot siya sa 2 star. Upang mabuhay ng isang maayos na buhay, tiniyak ni Yang Chun sa kanyang sarili na hindi siya hihiram ng kapangyarihan mula sa mga demonyong tao. Nagpasya siyang mag-focus sa pagdaragdag ng kanyang sariling kapangyarihan. Matapos ay circulate ang kanyang internal energy, ng ilang sandali, nagsimulang mapagod ang ating bida. Nag-grit siya ng kanyang ngipin at pinakawalan ang kanyang enerhiya. Habang humihinga ng husto, bumagsak si Yang Chun sa kanyang kama. Itinigil niya ang pag-circulate ng kanyang enerhiya dahil maaari siyang mamatay kung itutulak niya ang kanyang katawan ng husto. Alam ng ating bida na ang kanyang kasalukuyang katawan ay hindi madaling makayanin ang internal energy. Sigurado siyang magdurusa siya mula sa energy deviation kung ipagpapatuloy niya ang pagtulak sa kanyang sarili. Habang humihinga ng husto, nagsimulang tumawa si Yang Chun. Masaya ang ating bida na nakakita siya ng ilang resulta mula sa kanyang energy circulation. Ang kanyang internal energy ay nadagdagan na ngayon at naabot niya na ang early stage ng 2 star. Habang nakatingin sa kanyang kamay, tiniyak ni Yang Chun sa kanyang sarili na gagawin niya ang mga bagay ng paisa-isa. Nais niyang mag-improve sa isang paraan na hindi mabagal ngunit iba pa rin sa kanyang nakaraang buhay. Tiniyak niya sa kanyang sarili na hindi siya gagawa ng mga hanggal na pagkakamali na negatibong makakaapekto sa kanyang darating na kinabukasan. Kinabukasan, nagising si Yang Chun na pagod. Nagulat ang ating bida na masakit pa rin ang buong katawan niya mula sa training na ginawa niya kahapon. Habang nagsusuot ng kanyang mga damit, sinabi ni Yang Chun sa kanyang sarili na kasalanan niya na hindi siya nag-train hanggang ngayon. Nagpasya si Yang Chun na pumunta sa silid ng kanyang ama mamaya. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang oras upang mag-train ngayon. Sa sandaling binuksan ng ating bida ang kanyang pinto, nakita niya ang isang nakakagulat na bagay. Nakita ni Yang Chun si Seal sa kanyang pintuan. Binati ng dalaga ang ating bida na may ngiti sa kanyang mukha. Sa mundong ito, isang crack ang biglang lumitaw sa kalangitan. Nagulat ang isang lalaki sa kalsada na makita ang crack. Tinanong ng kaibigan ng lalaki kung bakit siya nakatingala. Tinanong ng lalaki ang kanyang kaibigan kung may bituin bang palaging naroon sa bahaging iyon ng kalangitan. Habang nakatingin sa crack, nakita ng lalaki ang isang malaking mata sa loob nito. Natakot ang lalaki nang makita ito. Sa kasamaang palad, napunit ng mga halimaw ang walang laman na espasyo bago siya makapag-react. Ang mga cracks ay kilala bilang mga gates of the demon realm. Bawat sekta ay lumikha ng isang grupo na maaaring labanan ang mga halimaw na ito. Ang mga grupong ito ay kilala bilang mga sword units. Bawat sekta ay mayroong isang sword unit. Ang pamilya Guo ay mayroong 5 sword units. Ang nakatatandang kapatid na babae ng ating bida na nagngangalang Gu Weibei ay ang commander ng 5th Sword Unit. Ginugol ni Yang Chun ang kalahati ng kanyang buhay sa ilalim ng matigas na utos ng kanyang kapatid. Sa panahong ito niya formal na nakilala si CLA. Sigurado si Yang Chun na dapat niyang makilala si CLA kalahating taon pa ang nakalipas matapos ang insidente sa patatas. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit naroon ang dalaga sa kanyang pintuan. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang silid. Naisip niya na may nakikita lang siya dahil late siyang natulog kagabi. Hinawakan ni CLA ang kanyang mga damit bago siya makabalik sa loob. Sinabi niya sa kanya na maghintay. Binati niya ang ating bida at nagpasya na formal na ipakilala ang kanyang sarili. Bago siya makapagsalita, may pumalo sa kanyang kamay. Ang taong iyon ay si Hyogon. Pinaalalahanan ng matandang lalaki ang kanyang apo na hindi niya pwedeng treatuhin si Yang Chun ng ganoon. Nagulat ang ating bida nang marinig ang sinabi ng Sword Supreme. Sinabi ni Hyogon kay Seal na humingi ng tawad sa ating bida. Yumuko ang dalaga at humingi ng tawad kay Yang Chun. Hindi maintindihan ng ating bida kung ano ang nangyayari. Yumuko si Hyogon sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Weimoon. Ipinaliwanag niya kay Yang Chun na maglilingkod siya sa kanya simula ngayon salamat sa kanyang ama. Tiniyak niya sa ating bida na gagamitin niya ang kanyang mahinang katawan upang paglingkuran siya ng maayos.
Nagulat si Yang Chun na ipinakilala ni Hyogon ang kanyang sarili bilang Wee Moon sa halip na Wee Hyogon. Ipinakilala ni Sila ang kanyang sarili sa kanyang totoong pangalan at sinabi sa ating bida na maglilingkod siya sa kanya kasama ang kanyang grandpa. Natakot si Yang Chun nang marinig na nais siyang paglingkuran ng pinakamalakas na tao sa mundo. Napagtanto ng ating bida na ang kanyang ama ay dapat may dahilan kung bakit niya pinayagan ang Sword Supreme na gawin ito. Napagtanto niya na ang kanyang bagong buhay ay sira na mula pa sa simula. Binati ni Yang Chun ang Sword Supreme at sinabing tawagin siyang sa kanyang pangalan. Tinawag ni Hyogon ang ating bida na Young Master. Dahil dito, lalong naging hindi komportable si Yang Chun. Habang nakaupo sa kanyang pintuan, nagulat ang ating bida nang makita ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala na ang Sword Supreme ay gumagamit ng walis upang walisin ang kanyang bahay. Lumingon ang matandang lalaki at ngumiti kay Yang Chun nang makita siyang nakatingin sa kanya. Kinabahan ang ating bida nang makita ang ngiti ng matandang lalaki sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Habang nagwawalis ang kanyang grandpa, tumanggap si Sila ng maraming damit mula sa ibang mga maid. Sinabi ng mga maid sa ating dalaga na napakarami ng mga damit. Tiniyak ni Sila na kaya niyang dalhin ang mga damit. Habang nanginginig siya, inalok ng isa sa mga maid na tulungan siya sa mga damit. Tiniyak ng dalaga na kaya niyang dalhin ang mga damit. Sa kasamaang palad para sa dalaga, tinamaan niya ang kanyang paa sa isang bato at bumagsak sa lupa. Nagkalat ang mga damit at nabuhos sa lahat ng lugar. Tinamaan ni Sila ang kanyang ulo sa lupa at ang balde ay nahulog sa kanyang ulo. Nakaramdam ng awa si Yang Chun at ang iba pa para sa dalaga. Mabilis na tumakbo ang ibang mga maid upang tulungan siya. Nagulat si Yang Chun na hindi magaling ang dalaga sa mga gawaing bahay. Sigurado ang ating bida na dapat ay mayroong martial arts talent si Sila. Hindi niya maintindihan kung bakit napaka-close niya. Habang nag-iisip, tumayo si Yang Chun. Sa sandaling tumayo siya, tumigil si Sila sa pag-iyak at lumapit sa kanya. Sinabi ng ating bida sa dalaga na tapusin ang gawaing ginagawa niya. Ibinunyag ni Sila kay Yang Chun na sinabihan siyang sundan siya. Nang may tiwala sa kanyang mukha, ibinunyag ng dalaga sa ating bida na inutusan siya ng kanyang grandpa na sundan siya. Sa sandaling sinabi niya ito, napagtanto ni Yang Chun na ang dalaga ay kanyang direktang katulong. Agad na naintindihan ng ating bida na ibinagsak lang sa kanya si Sila dahil walang gustong makipag-usap sa kanya. Nagtaka si Yang Chun kung patas ba na ang kanyang personal na katulong ay napagdesisyonan ng walang pag-aalinlangan. Umakyat si Sila sa kanyang hagdan at lumapit sa kanya. Tinutulungan ng dalaga ang ating bida na ayusin ang kanyang mga damit. Kaya ni Yang Chun na makipag-deal kay Sila ngunit ang pressure ng Sword Supreme ay masyado lang para sa kanya. Matapos niyang itali ang kanyang mga damit, sinabi ni Sila sa ating bida na tingnan ito. Ang mga damit ng ating bida ay gusot. Lumingon si Yang Chun at inayos ang kanyang mga damit mismo. Nagtaka ang ating bida kung ang kanyang ama ba ay nag-hire ng Sword Supreme at ng kanyang apo kahit na alam niya ang kanilang pagkatao. Nagtaka siya kung in-hire nila si Hyogon at Sila dahil maraming katulong ang nag-quit. Isinuot ni Yang Chun ang kanyang sapatos. Nagpasya siyang harapin ang kanyang ama tungkol sa isyo kapag nakarating na siya sa kanyang silid. Bago lumabas ang ating bida sa kanyang bahay, sinabi ni Sila na maghintay siya. Sinabi ng ating bida sa dalaga na hindi siya sasama sa kanya. Sinabi niya na kailangan nitong manatili upang masanay sa mga bagay-bagay. Nalungkot si Sila nang marinig ito. Nagulat ang ating bida nang makita ito. Naglakad siya papunta sa kanyang gate at sinabi sa ating dalaga na tapusin ang pag-aaral kung paano gawin ang kanyang trabaho. Bago isara ang gate, sinabi ni Yang Chun kay Sila na gawin ang kanyang makakaya. Sinabi niya na magdadala siya ng treat para sa kanya. Matapos sabihin ito, isinara ng ating bida ang gate. Naging masaya si Sila nang marinig ang tungkol sa treat. Nakahinga ng maluwag ang kanyang grandpa nang makita na nagbago ang kanyang mood. Nagbago ang eksena at makikita natin si Yang Chun sa pintuan ng kanyang ama. Bago pumasok sa kanyang silid, iniisip ni Yang Chun kung gaano nakakatakot ang sitwasyon. Hindi siya kailanman naging malapit sa kanyang ama at hindi pa siya personal na nakikipag-usap sa kanya.
Nagtaka siya kung ano ang dapat niyang sabihin dito. Sigurado ang ating bida na may mahalagang sasabihin ang kanyang ama dahil siya ang tumawag sa kanya. Nagpa siya si Yang Chun na tanungin ang kanyang ama tungkol kina Hyogon at Seal matapos niyang marinig ang sasabihin nito. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.